Isipin mo, nasa isang video call ka, the learner. May isang tao, hindi mo pa nakikita ng personal sa buong buhay mo. Mula sa screen ng phone mo, tinititigan ka niya, tapos biglang sasabihin sa'yo kung ilang baitang yung hagdan sa lumang bahay ng lolo mo. Grabe, nakakakilabot yun? Di ba? Tapos, idedetalye pa niya yung kulay ng asong nagbabantay sa silong nyo. At ang pinakamatindi, titingin siya ng diretso sa mga mata mo at sasabihing lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon dahil sa isang sumpa. At may babala pa siya, di ba? Oo, babalaan ka niya na kapag nagtago ka ng kahit isang sekreto sa kanya, hindi ka lang mabibigong gumaling, literal na pwede mo itong ikamatay. Bale, yan yung mundong papasukin natin ngayon sa ating malalimang talakayan. Isang sitwasyong napakahirap para sa sinuman. Kasi sa isang banda, ramdam mo yung matinding takot, yung tipong parang nakahubad ang buong pagkatao mo sa harap ng isang estranghero. Sobrang invasive niya. Oo, sobrang invasive. Pero sa kabilang banda, para sa mga taong may malubhang karamdaman na talagang desperado na sa lunas yung ganitong antas ng kaalaman, ay parang nagiging isang napakalakas na pangakit. Kasi kung alam niya lahat ng detalye ng nakaraan mo, Baka nga, nasa kanya rin yung susi para iligtas ka? eksakto, baka siya yung makakapagpagaling sa'yo. At iyan mismong konsepto na iyan ang bubusisihin natin. Lahat ng pag-uusapan natin ngayon, the learner, hindi ito gawa-gawa lang. Kinatas natin ito mula sa mga actual na audio recordings, mga posts, at isang napakasariwang Facebook post na nilabas ngayong araw mismo, May 24, 2026. Fresh from the oven, kumbaga. Ayun, hihimayin natin ang buhay, yung mga inaangking kapangyarihan, at ang kakaibang pamamaraan ni Narciso Olalo. Isang lalaking walang kaba na ipinapakilala ang sarili bilang ang number one instrument na pinili mismo ng Diyos. Kaya para sa'yo, the learner, na mahilig mag-uusisa kung paano ba nabubuo yung mga ganitong klaseng makapangyarihang community, perfect case study ito. Kasi hindi lang ito simpleng blind faith. Oo, mas malalim pa doon. Masalimuot siyang pagsusuri kung paano pinagsasama ng isang tao yung matinting karisma niya, yung makabagong teknolohiya, at yung claim na alam niya ang bawat kasalanan mo. Himayin natin yung teknolohiya na part kasi ang nakakabaliw dito, hindi natin pinag-uusapan yung tipikal na albularyo na nakatira sa bundok na kailangan mong akyatin ng 3 araw. Yung nakabahag pa at may mga anting-anting. Oo, hindi ganun. Pinaghalo ni Olalo yung mga sinaunang paniniwala tulad ng mga wakwak, yung mga sumpa, sa mga tech na gamit natin araw-araw. Nagla-live siya sa Facebook, may YouTube videos siya, at nagpapamiting gamit ang Zoom. So iniaangkop niya talaga yung sinaunang mistisismo sa modernong panahon at para lalong makahikayat, yung pinakapangunahing rule niya libre ang panggagamot niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang sisingilin kahit 1 sentimo. Wait, dyan ako nahihirapan eh. Sinasabi niyang libre yung panggagamot pero kapalit naman ito yung pagsuko mo ng lahat ng sekreto mo. At yung kahandaang pahiya ang pamilya mo kung kailangan. Hindi ba't mas mabigat pa yon kaysa sa magbayad ka na lang ng pera? Diyan mo makikita yung husay niya sa mind control. Ayon kasi sa kanya, yung pagpapagaling hindi galing sa sarili niyang galing. Nakabatay daw ito sa pananampalataya ng pasyente kay Jesucristo. At siya, tulay lang daw. So ipinapasa niya sa pasyente yung burden. Oo. Pero yung totoong weapon niya para makuha yung tiwala ng mga tao ay yung tinatawag niyang power of mind. Ipinapasok niya sa isip nila na ang kapalit ng kagalingan ay ganap na katapatan. At dito napapasok yung pinakamabigat niyang claim. Base sa mga napakinggan nating recordings, itong power of mind na ito, hindi lang siya simpleng panghula. Sinasabi niyang kaya niyang basahin yung buong buhay mo sa pakikipag-usap lang sa iyo. Nakikita niya daw lahat. At higit pa sa sariling buhay mo yung saklaw niyan eh. Inaangkin niya na nababasa niya pati yung mga kasalanan ng mga nakapaligid sa iyo, pati na yung mga pagkakamali ng mga ninuno mo na matagal nang patay. Grabe, parang binubuklat yung kaluluwa ng buong angkan. Parang may kakayahan siyang hukayin yung pinakamalalim na dumi ng pamilya mo. Para madaling ma-imagine,
Ihambing natin ito sa isang spiritual x-ray vision. Isipin mo, pumunta ka sa doktor kasi masakit ang tiyan mo. Ang normal na doktor, tatanungin kung ano kinain mo, di ba? O kaya ipapalab test ka. Tama. Pero itong si Ola, titingnan ka lang niya. Tapos sasabihing, masakit dyan mo kasi yung lolo mo nung dekada 80, may ninakaw na lupa, tapos ikaw ngayon ang nagbabayad ng sumpa. At isipin mo yung implikasyon niyan sa power dynamics nila. Yung ordinaryong doktor, hahanap lang ng lunas. Si Ola, naghahanap siya ng hawakan laban sa pasyente. Kapag napaniwala ka niya na alam niya history niyo, wala ka ng karapatang magsinungaling. Total authority na siya. Kaya para makita natin kung paano talaga nag-ooperate itong power niya na ito, sa totoong buhay, pag-usapan natin yung nangyari ngayong umaga lang. Ngayong May 24, 2026, naglabas siya ng post sa Facebook tungkol sa isang panaginip o mensahe daw mula sa Diyos. At nakakatuwa kasi umiikot ito sa isang ordinaryong kakanin. Yung mahiwagang biko. Ayon, yung biko. Nakapila daw siya sa labas ng isang bahay kasi may piyesta. Pamilyar naman tayong lahat dyan, di ba? Yung tipong namimista, maingay, may mga pagkain patikim sa may pintuan. Oo, yung laging may nag-aabot ng pagkain pag dumaan ka. Eksakto. Lahat daw ng tao kumukuha dun sa biko, pero siya, sadyang nilalampasan niya. Hanggang sa may isang babaeng tumuro sa kanya at parang, nag-utos na kumuha rin siya. So paglapit niya, inialok yung biko sa kanya. Isang napaka-normal na senaryo na biglang lalagyan niya ng tensyon. Kasi pagtingin nyo sa mesa, may dalawang klasing biko. Magkamukhang magkamukha daw, walang pinagkaiba. Tapos, bigla na lang siyang sumabog sa galit. Minura niya daw ng malutong yung mga tao doon. Tapos sumigaw siya ng, inaamba ang gumawa nito. Wow! Ano naging reaksyon ng mga tao sa paligid? Pinagtawanan lang daw siya. Tapos itinuro nila yung isang matandang babae, sabi, si nanay daw yung nagluto. Bale, pinapalabas niyang may naamoy siyang panganib na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao na kumakain lang doon? At hindi dyan nagtatapos. Habang nagkakagulo, may isang babaeng nakatayo sa malapit na bigla na lang dumaing. Nagreklamo siya na biglang sumakit ng matindi yung lalamunan niya habang ngumunguya nung biko. At that exact moment, narinig daw ni Ulalo yung boses ng Diyos na bumulong sa kanya na hawaan siya ng pagkawakwak. Hala, pagkawakwak dahil sa biko? Oo. Nang lapitan ni Ulalo yung biko tapos binuksan niya, nakita niya yung tila nakabukol na part. Nang himayin niya, may lumitaw na parang maliit na hipon sa loob ng malakit. Sabi daw ng Diyos, isa daw yung sisiw na lihim na inilagay ng matanda para maghasik ng sumpa. Grabe yung imagination. Tapos pagkatapos niyang i-post itong nakakakilabot na detalye, anong ginawa niya? Nag-invite siya sa mga followers niya sa isang Zoom meeting ng alas 9 ng umaga para formal na pag-usapan yung mensahe. Kung susuriin natin, bakit biko? At bakit sa isang piyesta pa? Anong simbolism ang pinapalabas niya rito? Kasi sa ating mga Pilipino, ang piyesta simbolo ng pagkakaisa at tiwala, di ba? Kapag inalok ka ng pagkain, manifestation yon ng kabutihang loob. Pero binaliktad niya Ginamit niya yung biko na sumisimbolo sa pagdikit-dikit at pagsama-sama bilang isang babala. Na parang huwag kang magtiwala kahit kanino. Tama. Ang mensahe niya, kahit sa pinakaligtas na lugar, kahit galing sa kamay ng kaibigan mo, may nagtatagong espiritual na panganib. At dahil siya lang daw ang nakakakita nung sisiw o nung sumpa, siya lang din ang tanging makakapagligtas sa community. Napakatalim ng diskarte niya dyan. Sinisira niya yung tiwala ng mga tao sa isa't isa para mapunta lahat ng tiwala sa kanya. At nabanggit mo nga yung pagkawakwak. Based sa mga audio recordings natin, pinaliwanag niya kung paano niya nilalabanan ito sa totoong buhay, hindi lang sa panaginip. Malinaw sa mga lecture niya na nakakahawa daw yung pagkawakwak, parang virus. Na ipapasa daw ito sa pag-alok ng pagkain or minsan kahit sa simpleng pagtapik lang sa balikat. At kung iisipin mo na may papainom siyang gayuma o halamang gamot, wala Kadalasan, nag-aabot lang siya ng bulaklak sa pasyente. Pero yung totoong catch sa panggagamot niya, nandoon sa tinatawag niyang pagbabandilyo. Yung pagbabandilyo.
Literally public shaming. Ipinagkakalat niya sa buong bayan kung sino yung nagpasa ng sakit. Ganyan nga. Kapag ginamot daw niya yung nahawaan, responsibilidad niyang isigaw sa buong komunidad kung sino yung nagpasa ng sumpa. May kinuwento pa nga sa recording tungkol sa isang insidente sa Camiguin. Ano daw nangyari doon? Pinangalanan niya sa harap ng maraming tao kung sino yung source ng sakit. Siyempre, yung taong itinuro niya, nagalit at nagreklamo kung bakit siya sinira at ipinahiya ng ganon. Pero isipin mo yung epekto niyan, the learner. Hindi lang hito chismis. Isa itong matinding mechanism for control. Sa kultura natin, kung saan mahalaga yung dangal at ayaw nating mapahiya, sapat na yung banta ng pagbabandilyo para matakot ka. Nakakagawa siya ng komunidad kung saan palaging nakamatigyag ang lahat sa isa't isa. Oo. Kapag sumalungat ka sa kanya, alam mong ikaw yung susunod na ituturo at ipapahiya bilang salot ng bayan. At alam mo, kung nakakatakot na yung ipapahiya ka, mas nakakakilabot yung pinagdadaanan ng pasyente bago pa man sila gamutin. May narinig tayong recording kung saan ini-interview niya yung isang babaeng pasyente. Yung sinasabi niyang nahawaan daw ng sumpa? Oo. Pakinggan natin yung flow ng usapan. Unang binato ni Olalo yung tanong, labandera ba ang trabaho mo? Suwagot yung babae na, totoo. Tapos tinanong niya kung nag-iisa lang bang babae sa bahay at may kasamang lalaki. Tama ulit yung sagot. Unti-unti siyang nagpapakawala ng detalye. Sa bawat yes nung pasyente, mas lalong lumalalim yung paniniwala nito sa power of mind niya. Pero hindi doon natapos sa mga general na hula. Dito na pumasok yung nakakapangilabot. Sinabi ni Ulalo na nakikita daw niya yung bahay ng lolo ng pasyente. Inilarawan niyang lumang-luma o antigo daw yung bahay. Tapos napakataas daw ng silong at yung hagdan may eksaktong 11 baitang. 11. Wow! Sobrang specific nung 11. Di ba? Bukod pa doon, idinitalya niya na may aso sa ibaba ng bahay. Kulay puti daw na may taglay na itim na balahibo. Grabe! Pati spots ng aso. At ito ang pinakamatindi. Nakita raw niya na may isang lalaking nag-umpisang lumundag mula sa ibaba papunta sa dahon ng isang puno ng yog. At yung pasyente, nagulat na gulat, kinumpirma na lahat ng yun ay totoo. Isipin mo, kapag may bumato sa iyo ng detalye na 11 baitang at eksaktong kulay ng aso, tapos hindi pa siya nakakapunta sa inyo, mawawasak talaga yung anumang pagdududa mo. Susuko na lang yung logic mo . Oo, buong-buo silang maniniwala na may linya si Ulalo papunta sa kabilang buhay. Pero gusto kong mag-usisa dyan. Paano niya ba nagagawa iyon? Cold reading ba ito kung saan hinuhulaan niya lang base sa reaksyon? O baka nag-research na siya sa Facebook ng pasyente bago pa sila magkausap? Pwede ring pinaghalo niya yung chismis sa bayan at impormasyon sa internet. Kapag nakakuha siya ng isang totoong detalye, yung isip na ng pasyente ang nagpupuno sa natitirang kwento. Siguro nga. Pero ang talagang nagpatayo ng balahibo ko yung kondisyon niya bago ibakto yung pinakahuling tanong niya sa labandera. Tinanong niya kung totoo bang may minamanak, kinaagman o itim na kapangyarihan yung lolo nito bilang wakwak. Diyan na mag-uumpisa yung trap. Oo. Pero bago pa makasagot yung babae, binalaan niya ito. Sabi niya, kailangan tamang isasagot mo. Kung totoo, sabihin mong totoo. Kung hindi, sabihin mong hindi. Pero mag-ingat ka dahil ito ang magiging mitsa ng buhay mo. Isang literal na banta sa buhay ng pasyente. Sinasabi niya na kapag nagsinungaling ka para pagtakpan ng lolo mo, hindi lang basta hindi epekto yung gamot, kundi mamamatay ka dahil sa pagsisinungaling. Kaya tatanungin ko si the learner, isa ba itong banal na babala para lumabas yung totoo o isang napakalupit na psychological na pananakot para mapilitang umamin yung pasyente sa kwento ni Olalo? Hindi mo maiiwasang isipin na form ito ng psychological abuse. Kapag ang tao may sakit at desperadong mabuhay, wala na silang lakas magduda. Wala na sa hulog yung pag-isip nila . Correct. Gamit ang banta ng kamatayan, sinisiguro niya na walang ibang katotohanan kundi yung sa kanya lang. Ang pagdududa sa kanya ay tinutumbasan niya ng pagpapakamatay ng pasyente. Nakaka-stress yung ganong sitwasyon. Parang nasa paglilitis ka tapos kalusugan mo yung nakasalalay. At the learner,
Huwag mong isipin na sa maliliit na baryo lang umiikot ang power ni Ulalo, nang himasok din siya sa mga pambansang issue, pati krimen at politika. Kasi kailangan niyang patunayan na walang hangganan yung scope ng kaalaman niya. Totoo, sa isang audio niya, inaangkin niya na may kinalaman daw siya sa issue ng mga nawawalang sabungero noong mga nakaraang taon. Sabi niya, noon pa mang July 2022, bago pa nagtago yung mga sangkot, na itala na daw niya kung paano pinaslang at saan itinapon yung mga biktima. Pati yung sa politiko na banggit niya, di ba? Oo, tinanong niya daw ang Diyos kung anong papel ng isang partikular na politiko sa loob ng isang bus. Ang isinagot daw sa kanya, yung politikong iyon ang totoong nasa likod ng buong pangyayari hanggang ngayon. Dito, kailangan nating ipaalala ng mariin sa iyo, the listener, na ang papel lang natin ngayon ay iparating yung sinasabi niya sa audio. Wala tayong intensyong patunayan itong mga akusasyon na ito at lalong wala tayong pinapanigang politiko. Yes, neutrality is key. Ibinabahagi lang natin ito para ipakita na gusto niyang isipin ng PAO na mula sa lagnat sa probinsya hanggang sa unsolved crimes ng bansa, lahat yon nakikita ng isip niya. Walang labis, walang kulang. Sunusuri lang natin yung pagbuo niya ng image bilang propeta. Pero, bago natin isipin na puro kababalahan lang siya, gusto kong i-share itong kwento tungkol sa pamangkin niyang si Noynoy. Iba naman yung flavor nito. Yung kay Noynoy, mahalaga itong part na ito. Makikita natin dito kung paano niya idinidikit yung supernatural claims niya sa mga simpleng problema sa buhay. Kinukwento kasi ni Olalo na hinulaan niya yung kabiguan ng pamangkin niya sa pag-ibig. Sinabihan niya raw noon pa si Noynoy tungkol sa nobya nito na mag-eensayo pa lang sa training. Anong hula niya doon? Binalaan niya na pagkatapos lang ng dalawang pagtikim o short-term na relasyon, iiwan din daw siya ng babae. At ayon kay Olalo, nangyari nga, 2 beses tapos lumisan yung babae. Ayan na naman yung validation niya na tama siya. Oo, pero ang nakakatuwa yung payo niya pagkatapos. Walang halong mahika o sumpa. Sabi niya, wala kang karapatang maghabol kahit sino man ang nangiwan dahil hindi naman kayo kasal. At pansinin mo yung shift na yun. Mula sa nakakatakot na kwento ng wakwak, naging pamilyar na tito siya na nagbibigay ng payo sa tag-ibig. Binabalanse niya yung nakakatakot niyang hula gamit yung mga tradisyonal na pangaral. Para siguro magmukha siyang grounded at makatwiran sa ordinaryong tao. Correct. At lahat ng ito, maayos siyang inibinabalot sa 3 pangunahing utos na ibinilin daw sa kanya ng Diyos. Ano ba itong 3 utos na laging bukang bibig niya? Una, hihilingin niyang magsisi ang tao sa lahat ng kasalanan. Ikalawa, dapat i-renew o baguhin ang buhay bilang isang Kristiyano. At ikatlo, magkaroon ng matinding pananampalataya. Magsisisi, magbagong buhay at manampalataya, mga salitang naririnig natin sa simbahan every Sunday. Pero nagiging kakaiba lang dahil sa boses na nagsasalita. Kasi hindi ito simpleng pare. Ito si Narciso Olalo, yung lalaking nagalit sa biko, nagpapa-Zoom meeting tungkol sa sumpa, at bago ka pagalingin, babalaan ka na mamatay ka kung magsisinungaling ka tungkol sa lolo mong wakwak. At iyan mismo ang nagbubuklod sa lahat ng tinalakay natin, the learner. Napakahusay ng pag-blend niya sa teknolohiya at sinaunang takot. Parang hinak niya yung kultura natin eh. Oo, nakakapasok siya sa pinakapribadong buhay ng mga tao. Ginagamit niya yung mga impormasyon sa social media, tapos tinatapatan niya ng kwento ng sumpa. Sa pagbuo niya ng community na walang sekreto, kung saan pwede kang ibandilyo sa publiko anumang oras, ginagawa niyang sarili niya bilang nag-iisang daan patungo sa kaligtasan. Wala kang ibang kapitan. Napakalalim na obserbasyon nito sa kahinaan ng tao kapag binalot na ng takot at sakit. Mula sa kakanin na naging lason hanggang sa kulay ng aso mo hanggang sa banta sa buhay mo. Nakakamangha kung gaano kabilis isuko ng tao yung freedom nila para lang sa pangako ng paggaling. Ipinapakita lang talaga kung gaano tayo kadesperado makahanap ng sagot kapag nawawalan na ng pag-asa. Kapag bagsak na yung katawan mo, handa ka nung isuko lahat, pati privacy mo, pati dangal ng pamilya mo, kung ang kapalit, madadagdagan yung buhay mo. At diyan natin ibabalik ang bola sa iyo, the learner. Kanina pa nating inaaral itong mundong inalisan ng kurtina at pinto. Kaya bago tayo maghiwalay sa malalimang talakayang ito, may iiwan akong tanong sa iyo. Pag-isipan mo itong mabuti.
Kung nasa harap mo ang isang taong kaya daw makita hindi lang yung kinain mo kanina, kundi bawat kasalanan at panlinling na pilit mong ibinabaon sa limot, gustuhin mo ba talagang mapagaling niya mula sa sakit mo? O baka yung tuluyang paghubad sa mga pinakatatagong mong lihim sa harap ng buong bayan ay isang presyong masyadong nakakatakot bayaran kahit pa nakasalalay dito ang mismong paghinga mo?